Good morning guys, ito na lang po si Kuya Ron at nag-update po dito sa Manila Bay Baywalk at samahan niyo po ako maglakad-lakad tayo dito sa Baywalk area. Ito po yung mga buildings na naririto ngayon ay titingnan po natin yung tinitibag na Grand Boulevard Hotel at may tinatayo naman dito yung sa may SMDC, yung Sun Residence. Ayan po, may mga nagpapamasahe dito sa pinaka walkway ng Baywalk. Dito sa bandang kanan ay yung Dolomite Beach. Yan, may harang na po dyan at natatanaw na po natin yun, yung may parang lambat na yun o kulambo na yun na, na kulay blue. Yan po yung tinatayo na condo dyan, itong Sun Residences ng SMDC. Ayan, sa mga condominium na narito ngayon, mga building nito, ang ganda ng view nila rito, no? Itong Manila Bay at ito yung tinambakan ng Dolomite Sand, Yan, tanaw na tanaw po nilang yung Dolomite Beach dyan. Ayan, ang ganda ng view nila, no? Manila Bay, at pagka tayo namang nasa dagat, ang ganda rin pagmasdan ng mga building na ito. Ayan, mga kababayan, ang ginagawang condominium ngayon dito. Ito yung Sun Residences. Kung merong nagsusulputang mga building, meron ding nawawala, and I think meron ding plano ron at hintay na lamang din po natin kung ano po ipapalit doon sa Grand Boulevard Hotel. So yan po yung SMDC, itong Sun Residences, at dire-diretso na po tayo naman doon sa isang building na pupuntahan natin dito malapit sa sa Aristocrat at sa Malati Church, yung Grand Boulevard Hotel. So noon kapag naririyan ka pa lamang sa may US Embassy, tanaw na tanaw mo yan dahil nga po sa taas niyan, may ilang palapag din yung Grand Boulevard Hotel ngayon o Silahis Hotel. Ngayon po ay malapit na pong maubos o matanggal ng tuluyan, dahil nga inunti-unti mula dun sa itaas. Hanggang I think mga 1/4 na lang yata ng kabuuan ng building ang naririyan. Halos katabi lamang yan ng Aristocrat Restaurant. So yun na po mga kababayan, yung may net na yan, na kulay green, yan po yung Grand Boulevard Hotel or Silahis Hotel. Hindi po natin alam kung ano yung ipapalit dyan sa area na yan ng hotel na yan. So nung panahon po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang talagang original na name nito ay Silahis International Hotel, na kalaunan ay
ginawa pong Sofitel Grand Boulevard Hotel. So sa ngayon po ay tagal din na panahon na ito ay abandonado at nakikita po natin dito palagi itong hotel na to na hindi na po nag-ooperate at ngayon nga ay tuluyan ng tinitibag. So ito pong Silahis International Hotel ay itinayo pa noong 1970s sa panahon ng construction boom ang mga hotel dahil sa nalalapit na hosting noon ng 1976 International Monetary Fund at World Bank Summits ng Pilipinas. And pinahusay po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang pagtatayo ng ilang mga hotel sa Metro Manila bilang pag-asa sa mga international na pagpupulong. Bilang karagdagan sa mga dayuhang manlalakbay sa pagnenegosyo at paglilibang, ang hotel ay tumatanggap din ng mga nightclub partygoer at socialite. Si First Lady Imelda Marcos ay madalas na nag-host ng mga kaganapan sa hotel. Ang hotel ay pag-aari ng pamilya Enriquez Panlilio na sangkot sa industriya ng real estate at shipping. Nakuha nila ang hotel mula sa Development Bank of the Philippines. Noong napaalis ang Pangulong Marcos noong 1986, nagkaroon po ng People Power Revolution na humantong sa paglalagay o pagpupwesto kay dating Corazon Aquino bilang Pangulo ng ating bansa. At inagaw ng mga pambansang pamahalaan ang mga ari-arian ng pamilya Marcos at ng kanilang mga kasama. Bahagi ito ng hangarin ng Administrasyong Aquino na mabawi ang ill-gotten wealth. Inakusahan ng pamilya Enriquez Panlilio sa pagkuha ng hotel sa Development Bank of the Philippines para sa undervalued na presyo at hindi sa tamang paraan. Ang Silahis Hotel ay kinuha ng Presidential Commission on Good Government or PCGG noong 1989 na humantong sa isang taon na legal na hamon ng pamilya Enriquez Panlilio na tumututol sa pag-agaw ng PCGG. Inalis ng Sandigang Bayan ang sequestration order ng PCGG na epektibong ibinalik ang hotel sa Enriquez Panlilio na pinagtibay ng Korte Suprema. Nang maglaon, kinuha ng Accor Hotels ang Silahis Hotel. Binago ang pangalan nito bilang Sofitel Grand Boulevard Hotel at matapos ang kontrata nito, nakuha din ng Accor Hotels ang kalapit na Westin Philippine Plaza noon na binago nito sa pangalang Sofitel Philippine Plaza Hotel noong 2006. And matapos ihiwalay ng Accor Hotels ang Grand Boulevard Hotel, ang mga issue sa pagbabayad ng buwis sa pamahalang lungsod ng Maynila ay nasira ang hotel. Naging dahilan ito sa pagsubasta ng pamahalaan ng Maynila sa nauugnay na ari-arian sa Pacific Wide Realty and Development Corporation. Noong November 2007 ay pinagtatalunan ng mga orihinal na may-ari ng hotel. Noong July 9, 2008 tumigil ng operasyon ng hotel. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kay Kuya Ron. Patuloy po tayo bibigay update dito po sa Manila Bay. Salamat and God bless po.